Ito na mga kabasketball, Coach Jimmy Alapag sinabing hindi ang katulad ni Kai Sotto at Andy Gimao ang posibleng maging unang homegrown Pinoy na makakapasok sa NBA. May pag-asa pa kaya si Andy at Kai na makapasok sa pinakasikat na liga at Coach Jimmy Alapag, napakalaki pala ng maitutulong sa ating Gilas Pilipinas. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong interview kay Coach Jimmy Alapag ng Balyahan with GB and RDO ay napag-usapan nila yung naging trabaho ni Coach Jimmy sa Sacramento Kings bilang isang player development coach. Bukod kasi sa pagde-develop ni Coach Jimmy Alapag sa mga individual skills ng mga NBA players sa kanilang team, ay in charge din pala siya sa scouting ng mga play ng mga susunod na makakalaban ng Sacramento Kings. Pinag-aaralan niya kung paano yung depensang dapat nilang gawin sa bawat players at kung paanong paraan sila dapat atakihin para manalo ang kanilang kupunan. Ilan lang po yan mga kabasketball sa mga bagay na maibabahagi ni Coach Jimmy Alapag sa ating Gilas Pilipinas once na makapasok na siya ng formal sa ating Gilas Pilipinas. At kung maaalala nyo, kung matatandaan nyo mga kabasketball, sinabi ni Coach Jimmy na may offer sa kanya ang SBP diyan nga sa coaching staff ng Gilas Pilipinas at magmi-meeting daw sila, mag-uusap sila ni Coach Tim Cone pagkabalik niya nga dito sa atin sa Pilipinas na nandito na ngayon. Natanong din sa kanya kung anong klaseng Pinoy player kaya ang posibleng maging kauna-unahang homegrown Pinoy na makakapasok sa pinakasikat na liga na NBA. At ayon kay Coach Jimmy ay mahihirapan daw ang isang small guard na makapasok sa NBA. Kailangan daw may versatility sa kanyang laro sa perimeter kasi kung maliit ka nga naman tapos magkakaroon ng switch, mapupunta ka sa malaking kalaban, yari ka, kakainin ka. At kung meron daw Pinoy na wing o small forward na may size na 6'6" to 6'7" na yun nga, may versatility sa kanyang laro, can shoot, can go to the basket, athletic, smart, top, yung level ng toughness na pang NBA talaga. Ngayon itong si Andy Gimao na 6'2" lang na isang guard, ito yung sinasabi ni Coach Jimmy, mahirap para sa kanya pero hindi naman po imposible. Ano kailangan niyang gawin? Kasi nandyan naman sila yung maliliit na players, di ba? Yung sa New York lang mga kabasketball, yung kaka-champion lang ang husay Sila Yuki Kawamura, di ba? Napakaliit lang yan, pero yun nga lang, 2-way contract lang. Kailangan mong maging espesyal. Kung isa kang guard, tapos hindi ka pa ganoong kalaki, 6'2" ka lang, talagang kailangan, kumbaga, super galing mo para makapasok ka sa NBA. Kay Kai Sotto naman mga kabasketball, hindi naman niya kailangan maging super special dahil ang totoo, yung height ni Kai Sotto, special na po yan at 7'3". Konti lang po sila diyan sa 7'3" na height at kahit sa NBA may mga 7'3" na rin pataas at na nakapasok. So hindi po mahirap. Kailangan lang ni Kai na i-develop pa yung kanyang katawan, i-develop pa yung kanyang shooting, maging consistent diyan sa 3 points. Ano pa ba? Yung footwork ni Kai, 'di ba? Sa yung mga lateral niya para hindi siya maiwan diyan sa mga switch. At naniniwala ako na may pag-asa, especially etong dalawa na to sa ngayon silang dalawa, si Andy Gimao at Kai Sotto po yung pinakamalapit na makapasok sa NBA dahil nga nandoon na po sila maglalaro sa US NCAA kung saan naroon na rin yung mga NBA scouts. Kayo mga kabasketball, ano masasabi nyo hanggang dyan? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.